Maayong gabi, subog sa mga nagkalain-laing probinsyang maabot sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. Ako si Kerwin Macopia, ang inyong alagad nga host, ug ang akong permanenteng kuyog nga si Odge. Maayong gabi, Odge. Maayong gabi, Sir Kerwin. Ug maayong gabi sa tanang nagtanaw sa toong programa tonight. Ako si O'Hara Catherine Manlosa ug mao kini ang Season 8, Episode 7 sa programang gidalit kaninyo sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7. O para karon na episode atong hisgutan ang Enhanced Social Services Intervention or OASSI ubos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ug ang atong kasaulugan sa National Indigenous Peoples Month. Yes, Odge. Makauban nato karon nga musaysay ug mapasabot kabahin kining ESSI kay si Miss Raquel Daria, ang ato ang Project Development Officer 3 o ang atong MCCT Focal Person. So, maayong gabi, Miss Raquel. Maayong gabi Sir Erwin and maayong gabi Odge. And maayong gabi sa tanan natong kanabang followers o fans sa atong DSWD kauban sa Kabaguhan. So, daghang salamat sa pag-invite nako diri. So, I am very much honor nga na ako'y chance nga mo share kung unsa man ang atong mga services nga na-avail sa atong mga indigenous people under the Enhanced Support Services Intervention or ESSI. Okay, so this is something new, di ba? Murag bag-o ni siya. Although karaanan ni siya, pero murag bag-o ni sa paminaw sa sa general public, di ba? So ato nang hisgutan, Miss Raquel, kabahin ani. So ako na akong pangutana, Miss Raquel, unsa nay kalambuan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps hilabi na kadtong maatong mga indigenous people nga na-appeal kining programa. Sige. Thank you Sir Kerwin. So, kuan lang no kana barang isip pagbalik because maingon ta nga si ESSI bag-o tungod kay napunan siya og Enhanced Services Support Services Intervention. I remember how many years ago 2015 nagsugod SSI pa siya. Wala pa so, E. Yeah, wala Dili pa pa E. enhanced. So, unsa may difference? So, ang SSI Support Services Intervention usa siya ka component sa Pantawid Pamilya para sa Modified Conditional Cash Transfer. So, unsa man na siyang MCCT? Actually, ang ako i-share gud ana nga anak siya sa Pantawid because kung walay Pantawid Pamilya, walay MCCT. So, ang atong clientele categories ana atong giserbisyuhan mo ang homeless street families, ang indigenous people, o ang family in need of special protection. Katuning mga survivor nato sa earthquake sa Bohol o Odette atong 2013. Yolanda? Yolanda. So, bago bang Odette, no? Sorry for that. But anyway, so, mingon ta nga na bago, daan siya, bat napunan, nga numan, kay sa unang maka-avail, it's only MCCT. So, munang naapilan atong indigenous people. Ato lang, karohon kayo, usahay man kung mayroon sila indigenous. Mo ba ni indigent? Dili. Lahi ang indigent, lahi ang indigenous. Ang indigent, kabos. Poor. Ang indigenous atong mga lumad, mga native, di ba? Yes, sir. So yes sir, sa pagpuno sa ana so muna nga moingon gyud ko nga si MCCT anak sa Pantawid tungod kay pagsugod sa atong Pantawid Pamilya during NHTSPR nga time or listahan na karon ang nagdahom ang mga kanang enumerator nga si IP is indigent people. So pero it stands for indigenous people. Munang gamay lang ang na-appeal. So pag 2015, muna ilang clamor, munang nagka-MCCT ta. Kaya ang wala na-appeal nga mga indigenous people nga tuagod nagpulo sa halayong mga bungtod, mga bukid na kay GIDA, geographically isolated and disadvantaged area, wala na-appeal. Kaya ang ilang interpretation sa IP, indigent man. So, munang nasud sila. So, since 2015, hantud karon na target yun na sila. Pero, MCCT lang, kay mo na sa guidelines. Ang nakanindot karon kay appeal na ang regular CCT. Ang naa sa Pantawid Pamilya Pilipino. Yes, both IP, homeless, and family in need of special protection niya. Naigibutang nga usa ka sektor nga makaingon ta, mo'y nakabutang sa enhance. So nga naman, these are the vulnerable sector which is kato atong fisher folks ug ang atong farmers. So daghan na, yes. So 5 na indigenous people, homeless street families, family in need of special protection, and the farmers and fisher folks.
So munang instead of SSI, ESSI. So So, akan nilapad na siya, Nilapad siya niya. Dili na lang MCCT, appeal ang regular CCT. So mas nidako siya. Siya gi-cater. Yes. So, kuan sad sa puno sad sir no nga, ang ato yung target is that, ang ato tungod kay di ba kilos unlad framework, we have 7 years nga atong tabangan ang mga nisulod sa pantawid katong mga na-identify nga pobre sa listanganan, na atay 7 ka tuig. So, tulo ang atong methods in helping them. Number 1 is the case management, in which sa pagsulod nila, ato silang i-manage para from level 1, mahimo siyang level 3, and kung nana sila sa kuan, meaning sa pila ka tuig mo, taas na magyud na ilang ko in terms of maturity, empowerment. So kani si ESSI, mga livelihood project, this can be treated as vehicle to sustain the gains of the program. Ngano man, pwede sila mo graduate after 7 years, but ang labi na ang ESSI funded livelihood project, makatabang nila nga magpadayon ang gains sa program. So meaning pwede ko mo graduate, but at the same time padayon ko nga membro sa grupo nga gi-organize in which ang ilang livelihood or community development project ma-funded sa atong ESSI. So dili pa sabot kang mo graduate sila sa sa 4Ps, dili na pud sila apil ani. Yes. So padayon gihapon sila. Padayon gyapon sila. So muna nga ang atong kuan nga ma-sustain. So kung unsa may mga gains sa programa sa atong cash grant, magpadayon. Kay sa tinuod lang malipay ta nga mo share sa atong mga kaigsuunan nga since 2015 hantud karon katong under pa sa SSI diri sa Region 7 na total of 388 ka grupo ang atong naka-avail. So more or less 13,000 ka mga beneficiaries sa homeless, IP o ang kanang family in special protection. Yeah. More or less ang atong natabang na gyud nila kay actually ang akong pagtanaw nila kada tuig. Naka-remember ko 2015 79 million, 2016 159 million, and 2017 until 2019 kay 189 million. So mauna ang Dibuok Region 7, the 13,000 more or less nga beneficiary MCCT naka-avail ana niya karon nagpadayon niya malipay ta mo share no nga nanatay mga grupo nga ang asset na abot na og millionaires. Ako ingnon millionaires raw mga billion. So yeah, I think ma-share na to ang Santa Fe, ang kuan kadapdapan sa Bohol nga wa lang nila damha maingon pagbisita nako pila na kabuk ang inyong kanang Carabao. Ma'am, 42 na kabuok, ma'am. Ug ato siyang ibaligya. Pilay value? 30,000, ma'am. I-times na to sa 42. That's 1,240,000. So, since 2015 hatud karon, kung moingon ta proud kay sila being a member kay di ba kanang kung jeepney driver ka unsa may indicator nga maayo ka nga driver. You have jeepney. So kung if you are a farmer siya naa kay Carabao, so meaning you feel proud kay mura kag naikuan ba status symbol nga maayo successful ni siya. So muna nga makapatambok sa kasing-kasing. With ato na data nimo ma'am 13,000 ka mga members or nga ana. Yeah, more or less Sa ang karon nakaabil. ma'am pila man kabuk ato mga members ana nga IP. Kinsa man ni sila ma'am ug asa man tani sila makit-an? Yes, so kung atong tan-awon pag sa MCCT ang IPs nato is naata sa Bohol, so naatay Badyaw, naa sa barangay Tutulan Dawis, naatay Ati kanang naa sa Calvario, barangay Calvario and barangay Butok, ug naatay Iskaya tribe in which kana bang sa Bohol na makitaan, wala na sa nationwide, only in Bohol, only in Region 7. So naatay Iskaya tribe. So Asa na sila lagpuyo sa Bohol? naa sila sa Spread? Gindulman. Yes, ang Gindulman. ilag yung pinaka-kuan good nag-start is Gindulman. Ah. So naa sa Kandihay, naa sa Pilar, Bohol, naa sa Alicia. Okay. Yes, Alicia. And yeah, ang spread na dayon kay nagaminyo sila nya diri sila. Pero kung imong tan-awon sa bukid dito sa Gindulman, sa Kandihay ug sa Aris o sa Pilar, makita nito nga sa usa ka buik nag-abot na sila diha. That's why ang sugod sa Gindulman yan spread out diri mo nang naay Pilar, naay Alicia, naay kanang Kandihay, naay Gindulman. Aspect dapat raman na sila ng mga lungsod. Yes, kung adto ka sa babaw pat maana ra gid sila. Yes. So muna sa Bohol. Sa Negros kay naatay kuan more or less mga pagsugod sa MCCT ang gitarget lang nato kay 900 ya pag-register nato kay niabot siya almost 3,000 mga 29. So these are kana bang Bukidnon,
Magahat Bukidnon. So actually si Bukidnon o si Magahat Bukidnon, they're more or less the same, pero ang kana lang Magahat is more warrior sa group sa ilang kuan. Warriors. Oh yes. Warriors. And of course if you have heard katong ang naka-discover nga naadi ay mga atta naa sa Bambinay, di ba? I remember college pa ko murag mautoy time nga na-discover sila sa Siliman. Nya karon naa sila didto nya. Nice kaayo because ang ilang gipuy-an ang ilang yung ancestral domain. Nya sila mismo Kasi murag- pasabutan ng ancestral domain di ayo. So, mauni sila ang kanabang, di ba, ang atong mga atkoan because of the IP law, naa sila yung right nga naa sila diha ang ilang murabag ang ilang katigulangan diha na gyud sila, so Nagpuyo. yes nagpuyo, so naa sila yung right nga dili sila ipapahawa, makatikad sila, makakanabang ilang livelihood nya diha ra gyud sila, so naa sila yung right muna gitawag na tuog kuan ancestral domain nga kanabang naa sila yung security of their tenure being an IP. Okay. Yes. Kay diha nagsugod na nag-start ang ilang mga sa taon mga apo-apuhan, mga forefathers nila, ilang mga first generation. Okay. Mo tong Negros. Yes, Negros. And diri sa Cebu, the famous Alaska Mambaling na to. So naatong sa Mabadyaw in which karon nga ESSI sila ang pila ka una nga naay small scale community project renovation of their footbridge in which sila mo'y nagbuhat og proposal 14 ka buok, and at the same time sila maoy nagkuan kana bang nagtrabaho pero under siya sa atong cash for work sa ESSI for 11 days ilang gitrabaho niya nakadawat sila og 11 days equivalent of the standard rate sa Cebu in which 435 per day times 11, so maunay ilang labot ni more than man tingay sa 11 kay sigig ulan but mao to ilang nadawat niya malipayo na sila ron kay safe na ang ilang mga anak nga magdagandagan dito sa barangay Alaska Mambalin. Okay. So dili sa Cebu ang sama Badyaw ra. Napailain bang Napailain lang bag-og naatay more or less mga 2019 nga nakabuok naa sa Naga naa sa City of Naga. Naga. Naatay atta diha niya. I understand na sila aburag na register na sila for set 12. And Okay. yes, oo. Kay katong pag-consultation workshop the other year ni appeal naman sila last quarter of the year. So nanatay atta og sama Badyaw diri sa Cebu. Cebu. Okay. So kwan di ay ubay-ubay data sa nagalain-laing mga indigenous cultural communities Yes. diri sa ato ang region nga natabangan na sa atong programa pinaagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, di ba? So, dako gyud ang natabang sa 4Ps Yes. ani Ma'am Raquel, no? Yes. So, unsa may na benefit ani nila sa pagka-appeal nila sa 4Ps? Sige, so pagka-appeal nila so aside sa atong usual cash grant in which naatay education, naatay health, naatay rice subsidy, sila sad muna sa being ka na bang Pantawid nakaabil sila sa SSI. So I remember diha sa Sama Badyaw sa Bohol nanatay kuan usa ka beneficiary nga naa siya ang iyang kuan negosyo is kana bang UK okay. But nana siya imagine nana siya lugar dito sa usa ka big mall sa Bohol nga nagtinda na siya, display niya, nice na siya, pag at the same time, nakanindot kay ang iyang gipabantay, murag working student niya nga Badyaw sad. So nindot no help kada bang Badyaw helping another Badyaw. So Sa tigitinda niya wako bantay. O sa tigitinda niya? UK, okay. Abi okay ang mga sa Yes, na, mga sinina. So niya, nindot kay nga display kay kuan man ang mall mismo nakalimot lang ko sa pangalan pero mall man siya niya naka-display na siya. So mura na gid siya butik ba nya daghan na limpyo na nya makita pero ang ako gyud nakuanan kana bang napasalamatan kay ang nagbantay is an kuan Sama Badyaw nga nag-eskwela college, so meaning iyang gipa working student. Okay. Yes, so muna impact. Another impact is ang atong kato akong gihisgot na no sa Santa Fe. Ang Santa Fe is kana bang general merchandise nya di ba island municipality ang kuan ang Santa Fe ang nakanindot kay pag bisita na mo mga 2022 kanang makita gyud nimo nga bisag di pa nimo i-audit ang ilang tindahan kakita jud kay nga ginansya kay daghan mag stocks nya at the same time pag audit gyud nato kay naamang gyud tay mga finance people kung mo bisita ta nagtan-aw sila sa ang ilang asset ang kwarta nga nasa passbook
ang ilang inventory, ang ilang kuan, ang ilang unsa na pangan. Once in a while na ay ang ilang mga member mangutang kung maapiki niya og ang ilang mga equipment. So muna ni total sad siya og 1 million, 1.2 million. Wow. So yes, so So yeah. nabawi ira. Nabawi na atong gihatag sa ilang. Sobra pa kay ka-remember ko ang atong gi-release is 460,000 ya karon 1.2. Ang nakanindot Sir Kerwin og ma'am nga since pag 2018 hantud karon kada December mag profit sharing sila. Sumura sila na bonus. Sumugi ni atong impact ang atong kanabang objective sa SSI or ESSI nga kanang makapuno siya sa kana bang income sa pamilya. So lipay gid sila So ana. ang ato is dugang lang ni. Yes. Dugang tabang dili kini siya ang saligan pud no. Oh. Kay may po sila nga 1 billion naman di ay so meaning nga na mga nadato na dainin sila mga beneficiaries. Actually, sir, grupo man sila, sir. Oo. So, basically, ang grupo mo'y tag-iya di bilagsa. Pero, kada December, kada profit sharing, kada usan nila makadawat. Nya, ang kuan sa nila is, they have that security nga, kung pananglitan akong bana mananagat niya, di ba? Ang dagat kay kuan man. Weather lang. So, kung kuan, okay ra ko being a member, makautang sa among kuan tindahan. So, dili problema ang bugas. Yeah. So, aside from that, naaman tayo rice subsidy. So, sila mismo is a target patronize your own product. So, sila nga membro, adto good mamalit. So, tuyok ra gyud ang ginansya. O kung mautang manggani, hindi ka pay out dito Yes. dito mo bayad. Yes, largo ra gyud sir. So, concept ang makita nato nga they have that sense of security nga kung weather magbagyo man, nadyo ko'y kaduulan kay membro ko ani nga grupo. So, ana na to makita nga from casework na ang group work and community organizing. Ay Sir Karen, ako ding ihisgot ni bisita sad ko sa Asturias kay naatay material facility project under small scale ang atong Reynanay in which members sa Pantawid. Si Mary Jane Jane Ofle. Yes, Mary Jane Ofle. As in independent na-run siya og barangay council karong October 30. So makita nimo very empowered si Reynanay Mary Jane no niya. Lingaw kay siya as in nakalip na di ba na ako ram day wa kay bawo nga ang katong Reynanay naaman da ito'y cash prize. Niingod siya, ma'am, nakatabang yun ang gihatag sa DSWD sa itong iyang part sa iyang winnings. Ang iyang anak karon nalarga na sa Japan para magkuan. Ang sa Japan, lady welder. liver to sa Japan. Yes, niya babae nga welder kay ni graduate og so makita nato nga si Pantawid although dili kay dako atong pagkuano ang atong suporta kay kuan naman siya kanang ayuda man lang siya pero taas kaayo dako kaayo impact sa Pantawid pamilya. With this, pwede na itong palawman, unsay madawat sa itong mga atong mga beneficiaries aning ESSI. Kuan siya ma'am. Sa ako nang giingon, part siya sa grupo no, organizing the group no. Ya ang grupo mo ay ma-identify kung unsay project ilang i-submit. So the process of making the project proposal is already planning in itself. So dili kay ang DSWD ang magbuot. Dili sir, sila gyud. So usually kuan siya output siya sa ilang problem kana bang problem solving analysis kanang tree. Dila problem tree analysis or if not the SWOT, the strength, the weakness, Yes. the opportunity and the threat. So sila'y magtanaw nga sa ilang problema asay ang ngayon i-prioritize nga mas makatabang nila dayon. So, ug akong i-share sa nga ang atong ESSI, the reason nga kanang daghan ang nilutaw, meaning daghan ang nagpadayon from 2015 until now, it's because gitreated siya nato as revolving fund. So, maingon dai ko ikaadto, unsa inyong pagsabot sa revolving fund? Ma'am, gatuyok-tuyok. So, ang amount nga atong gi-release based sa ilang proposal, maunay ilang gigamit sa ilang proyekto. Ilang ibalik ang kwarta, walay interest. So, di siya utang. Pahulam na walay interest. Naagid sila passbook. Kay ilang i-receive is money man. So, by the time mag-receive sila, i-deposit, then mag-implement sila sa proyekto. Nga ilang balik-balikan og hatag. Mauto nga ang atong mabinay, ang atong dagbasan nga mabinay. Sir, another pwede ka mo busita. Another imong butangan og buhatan og video documentation. Ang ilas ang asset na namisita mi the other
2 weeks ago, ang ilang asset 1 million kapin, ilan na ang lot nga ilang gibutangan sa ilang tindahan. Nya ang ilan ning kung sa inyong plano, ma'am, kana among plano mahimo siyang second floor kay mo ana mi mag-meeting. Nya pwede siya nga multipurpose. So makita nato nga ang grupo taas gyud panglantaw. Nya kuan, they are so proud nga mo istorya about. So ang mismo si ASSI with their livelihood or with their small scale community project, usa siya ka vehicle nga makabuot nila ang that maturity of the group to manage different project. And ang nakanindot ini kay by the time mo graduate sila, solid ilang group, very cohesive, nya some of them are kuan na nanay legal identity. Then they could access different programs to our government, not just the SWD. Okay. Pero curious ko, pilang ilang madawat sa ka grupo? Kana, Yeah. Kuan gid sir, actually depende siya sa modalities nga ilang i-access. For example, kana bang sa livelihood, kada usa sa kay kuan man pwede man sila maka-submit og proposal for the training. Nya after the sample no kanang daghan sila luya. Nya og sobra ang luya, pwede man ang luya, di ba? Grabe og health benefits si kuan luya for powder sa atong health benefits sa atong panglawas. So maybe di kan kuan posible nga maka-access sila og training sa TESDA. Pwede na usa ka proposal plus the capital assistance grant nga ikahuman sa training naa sila pang capital. So a total of kuan not more than it's really kada usa ka pamilya 25,000 each. So depende. Yes, so depende na kung pila sa ka grupo pero maximum ba ng 25? yes sa kada usa ka pamilya pero sir, pwede sila ka-avail so naka-avail na sila anang kanang capital assistance grant. Baka pwede sad sila ka-appeal og kana bang another palitan small scale community. So ang naa sa Another na guideline, yes, ang naa sa atong guidelines ang usa ka pamilya pwede siya ka-avail at least 2 modalities nga naman because si small scale it's more about community project. Muto akong gi-example ang kuan kana bang sa Mabadyaw nga footbridge repair, renovation of their footbridge. So ang matabangan is the community pero ang kato atong livelihood majority of them gidawat nila as a group but it is managed, gidawat sila individually, it is managed by a group. Kaya nga naman, sige, atong i-compare sa if ang kwarta gamiton sa sari store, asa may dali masira-sira, it's really individual. Pero kung himuon siya og kuan, himuon siya og kanabang general merchandise, just like sa Santa Fe, mas taas og probability nga mutunhay, malungtaron kay nga naman sila man tanan nag-manage nya usahay man gud ang sari store kay manubra ang ilang pagkuha sa halin kaysa ilang ginansya. Mao ginay rason sir sa tinuod lang mao ginay rason nganong ang sari-sari masira-sira in a matter of 2 months. So, ang ani naman tabo di ay, so ang DSWD muhatag taon nila og capital nga for Yes. 25,000. Tapos as agro for example mga 20 sila ka buok. So kanang 25,000 iusa nila. Yes, sir. So mo na ang ilahang capital na nila. Mo na nay capital as a group. Nya ang ilang ginansya bahin-bahinon. So daghan na ta out of the 388, daghan na ta nga kana bang naatay Pilar Camotes, bakery na sila diha sir niya since 2019. With 2019 kay ka remember ko last month sila nga grupo nga atong gipi-outan. Nya di ba na COVID? Pero bisan pag nag-COVID nagkuan sila, nagsugod sila sa ilang bakery. Ya what is good kay gigrasyahan sila nga naa sila baker nga na-lockdown didto. Ya karon member na nila. Okay. Yes, so nindot kanya pagbisita nako dito makita gyud nga sayag ilang nga they're so proud of being MC City nga bakery group sa Pilar. Yan ko unsa may inyong sunod nga damgo. Ma'am, maka-open me og lain nga branch, lain nga barangay. So nindot no. So Miss Raquel, add-on di ay kining Yes. ASSI sa atong mga 4P. So giusap na naton sila pag-form ani. Kuan sir, kung atong tan-awon because tulo na to no, kana bang casework, group work and community organizing. Sa kana atong casework naagi mga tawo nga advance muna atong mga parent leader. Di ba? Mo atong mga partner nga nag-implementar sa kuan. So kana sila as
sila mismo atong sugod nga organize kuy naamang gyud nga among sa atong mga grupo nasay advance. So muna nga Mga uptake. yes, Mga dali uptake, sila oh. nakakita sa ilang problema, ilang gibuhatan og proposal under sa atong ESSI. Pagkahuman sa karon ay ang busy since koan last week hantod na December nga ang atong 19 ka livelihood atong ma-pay out ya magsugod na sila, pero before sila magsugod, so gidawat nila ang kwarta, gideposit sa ilang savings account nya mag-training sila nya para sa mga livestock nga mga livelihood kay kalabanan na may livestock kay bukid baya. So mag-link sila sa DA because they have the expertise unsaon pag-raise og kuan cattle, hog, goat, so mga different livestock. So they can kuan na after the payout kay humana may payout sa Negros kana makasugod na sila for the training and makasugod na sila sa ilang livelihood. As to unsaon nila pagbalik sa ilang kana bang amount ESSI nga funding sa ilang savings, sila na magbuot because that's part of the process. Dili kita igo rata nga nag-facilitate pero how to pagpalambo, it's really their toka. So muna makita na to nga along the way when they're implementing the ESSI livelihood project, makita gyud nato nga nitubo ni ilang maturity as a group. Na-curious ko, Ma'am Raquel, kay na-mention ni mo na ay training. Yes. Gi-assist din nato sila, ani? Or kana sila yung pangita og way na matrain sila? Kuan siya, ma'am. Actually, they can put that sa proposal nga naa sila murag community-based nga training. Pananglitan sa ang atong napiautan na sa barangay Aniniyaw sa La Libertad. Ang ila is goat niya sa gihob kanang hog racing. So ang plano sa duha ka grupo kay ato man silang gipiautan dungan nga mang-invite sila og kanang representative sa DA nya mag-community kuan sila kanang community level nga training. So mag-invite sila resource person nya for 2 days apil na ang project management. Unsaon pagpalambo sa ilang livestock nya kana bang at the same time simple bookkeeping para ang ilang panudlanan kana bang Dili ba zero Dili ba dayon? zero dayon? Kwarta ba ya? Oo. yes, so kana siya. Kaning pag-identify daan sa training, ug sila mga kinahanglan sila gyud mismo. Yes, part sila sa ilang Kasi planning, kay ma'am. kabaw sila baka importante ba jud kay na undergo og training para masiguro nga mopadayon gyud ang ilahang Yes. pag-operate. Oo. Yeah, ko said bam ako is MCCT focal since 2015 hantud karon. In fact, bag-o lang ta nga kana bang nay activity nga kana bang consultation workshop with the community implementers, meaning ang mga unsa na president or treasurer gi-invite nato nga ako ra sugsugon sila nga for a staycation 1 day sa hotel, pero ang atong objective is they can share giunsa nila pagpalambo ilang grupo. So kung okay na ako ginagingnon og uban copy paste kay proven naman nga successful. So for the last 3 years gibuhat na nato, it is a venue to share their good practices, their success. Yeah, they feel so good kay liliman ka mo share ka nya. Mauto nga si Sir Corwin na malihog jud ko, sir, magkuan mi workshop, community workshop ta sa atong mga SSI nga mga implementers. Pwede ko nimo mabidyohan sa kana bang kaysa una manghulam ko sa SLP, di ba sir? Pero karon lipay kay sila because the video documentation to encourage them are really coming from them. So nindot ilang feeling nga sunod kami na sa diha marag ingon. So mura na siya ang ASC mura siya Sustainable Livelihood Program Yes, nga naa sa Pantawid. or SLP. Oo. So vehicle siya to sustain the gains of the program para kana bang more or less ari na sila sa exiting or graduation masustain og unsay naa nila. So it is really a vehicle for empowerment. Dili jud siya ingon na kahuman nila Oh, biyaan wala na gyud sila sa dayon. birth. So part gid siya sa kuan, ma'am, sustainability scheme na to. So daghan na tag mga daghan na magipang-mention si Miss Raquel no nga mga project sa ASSI natabangan nang mention na siya ng mga lain-laing mga lugar. So karon gusto namong mahibaw-an unsa na yung mga projects kini ato para ma-enumerate nato usa unsa yung mga projects nga ato ang na-fundingan sa ESSI. Sige sir, 5 ka modalities ang naa sa ESSI. Number 1 kato akong giingon nga naay training then capital assistance no katong sa livelihood gyud. Number 2 mao to ang 25,000 nga maximum per
per household. Yeah, next is the small scale community project. So as the title goes, so mga community project na makatabang nila as a community. Mao to atong sample nga For example, sa katong Sama Badyaw nga repair Footbridge. So another sa kuan sa Bohol na atay duha nga na-approve kuan siya sir kana bang renovation of their tribal hall. Oh. So kay ang ilang tribal hall actually na biktima in town sila ni Odette, maldita gito si Odette. So murag na nato sila pagkahuman na igo. So karon nagsubmit sila proposal renovation. Why? Because ang ilang tribal hall it's really serve as their meeting place being an IP group tribal na to kana bang groups niya. Pwede sad siya mamahimo nga multi-purpose kung naay mga kana bang activity sa kuan, pwede siya magamit as venue plus pagyud, pwede siya nga kung naay bagyo nya dinito evacuate magamit sa daghang tribal hall. So naata sa Alicia at the same time naata sa Kandihay Kandihay barangay Kadapdapan. So duha atong na-approve diha for renovation of tribal hall. Then sa atong Duero Duero Bohol, ang na-approve na to diha is organic nga farming. Oh. Yes, kana si Nice. Duero, yes, ang atong mga indigenous people nga naa sa Duero sir kay kuan gyud na sila. They are known for organic farming. Nya kung naay mga contest diha within sa Bohol, sila gyud na mo kuan. Mudaog kay nindot man sad ang lugar. Mura siya Little Baguio, bugnaw siya. So ang mga vegetable nindot gyud manguan dito. Healthy. Yes, so ang na-approve na sa ang MCCT nato nga ay kana bang Iskaya diha is naka-avail na and it's ongoing. So karon ang ato na sang regular mauna say magsugod nya supposedly next week nako i-pay out ya, but because of the election akong gi-move into November ang pag-payout ka approve naman sila tanan. So nya nata ang kalabanan sa Negros is more on kanang livestock raising, then naata sa Banban katong general merchandise o naata sa Talibon apil sa siya sa payout nga na move, but ang ila kuan man sila island barangay, so lisod ang ilang gi approve proposal kay 135 sila ka buo pero gi-cluster na to manage kay lisod man pag-manage og dako kay nga group, pero 6 clusters sila nya ang ilang project is kanang rice retailing man kay sila mismo nabiya sila subsidy sa kuano, so sila mismo is patronize your own product. Mga bigasan. Yes, Mga bigasan. yes, yun na. unom na kabo cluster coming nya approve na sad siya, so mag-payout na lang. Pero Miss Raquel, sa kanang mga success stories nato nga atong gifundingan through ESSI, naabot na yung mga higayon ani nga magka-problema, mga makakulian or mahagba ang grupo. Yes, sir. So, in my how many years of being community development worker, because I'm a social work by profession, there's no such thing as perfect implementation. That's really true. Ang atong mga, so out of 388, I'm just talking sa SSI, kay ang atong ESSI, karon pa man ang tuiga ato i-payout. So katong na-implement na. So out of 388, 364 ang nagpadayon. So na ang variance, mauna, dili ko moingon nga napalpak sila. Actually, kana bang we tried to advise them to stop lang sa put on hold. Kay naa pa man sila kwarta sa bangko. Kay kung atong padayon niya, kay bawo na ta palpak, mawa ng kwarta. But naa sila palpak, the reason nga nung usually na ay pagka i-put on hold, number one is the group kay dili pa siya ready to manage ana kadako nga proyekto. So, and the other one is usahay di ba naka-share ko ninyo ganiha nga ato silang ipundok. Sila mismo akong gi-workshop. So akong gipangutan unsa man ang mga facilitating factors nga nag-successful ang imong grupo. So nya unsa may hinungdan ngano sad na put on hold. So sa tulo na ka tuig siya mugawas gyud nga pareha. Ang facilitating factors nga nagpadayon ilang grupo, number 1, adunay makanunayong meeting. So kuan gyud regular meeting every month. So as to the frequency, sila na siya magsabot. Usually, pagsugod, muna duha ka buwan, kaduha sa usa ka bulan, pero pag na-in place na ilang ko at tag-usa na. So, regular meeting. Number 2 is regular sharing of financial matters.
Meaning during the meeting mo report sila kung naunsa na ilang panudlanan. Muna kana sa pilar kabalugid sila kung pila ilang ma-share ika December. Kay gi-report man kada bulan, nya i-divide ra man nila. O kay kuan na ba siya net na ba siya kung pila sila kabuok mauna ibutang ta times 1,000. So sa 6 months kay kada 6 months man sila mag-sharing, so nakoy 6,000 ika December. O granting at 1,000 lang kada usa nila. Nya muna adunay kana bang reporting of financial matter. Number 3 is adunay bylaws. So it should be na ay bylaws kay mo man na ilang Bible unsaon pagpadagan ilang grupo. Next is functional leader. So meaning naagyoy mga officer nga naglihok. At the same time functional members. Kay wala may mura ra bag king, walay kingdom. So makita nimo unsa ka functional si officer because by the time mo tawag og meeting manunga ang atong functional niya. Number 6 is adunay pagbansay-bansay. So usa ang atong family training. Bansay-bansay. Usa ang atong family development session nga kanang makuhaan nila og kuan kana bang mga maayong practice sa ilang life. Why? Because kung ikaw ma-assign nga ML diha ana nga grupo, apilo na nimo monitor, sir. Nya naa sa gitawag sa atong kana bang MRB, ang atong municipal roving bookkeeper, apil sad na nga at least every quarter makabisita siya kausa ug mutanaw sa panudlanan. So kana nga mga monitoring nga mga activities mausad na maka-contribute nga magpadayon sila kay biingon man na sila hala mo ara si kuan niya. Usually kung naay problema ang grupo maingon ra jud ko dai ina ko dai ako nang bisitaan kay di ako sige dito makita na ako sa region. So ilang una hala gibisitaan na mi diri. So mukata ay at least nindot nang naay mo monitor because ang mga tao kuan sad kana bang mo try og do good kay naami bisitahan mi diri sa imong ana. So katong unom ma'am and sir mao gyud toy ni gawas nga kana bang facilitating yes. Sila nag-identify at least gikan nila Mga key. yes. Sige, thank you Miss Raquel, no? So ganihan nanghisgot naman ta kabahin sa mga nagkalain-laing indigenous cultural communities. Og timing sad nagsaulog ta karon sa National Indigenous Peoples Month. O kini atong hisgutan. Unya, sa pagbalik sa atong commercial break nga atong ipakita ang kanihang ginamention ni Miss Raquel ang katong ESSI group didto sa Santa Fe, Bantayan Island. So naman sila itong rice Yes, rice and feeds retailing store, no? So ato kining tan-awon. hapon no. Nagsugod mi tagaan mi kuan grants gikan sa DSWD. Ang kuan mi kabuok 94 mi nga member, tagaan mi og tag 5,000 each. Unya adto nga time nagkuan mi unsa among himuon nga project. So karo ngato na nagkasabot mi nga rice and feeds. So pagkahuman ato mangita og area nga angayan namo nga nindot gyud siya nga area nga para muklik gyud ang amo ang negosyo. So karon nakakita mi ani nga area, nice kay siya kay daplin ra sa karsada. Nya kay ang tag-iya pud ani nga duta kay membro ra man pod, naamangan ni siya namo ni sa first nga tag 1,000 lang ang buwan. So dito na sa tinabangay sa mga officers, nasugdan gyud ni siya namo nag-start mi sa
sa building namo is 70,000. Nya naka-withdraw rami ato sa amo ang grant sa mo for 70 ba 100 lang kapin. So mao gitong starting namo. Kaluoy sa Ginoo sa tinabangay sa mga officers nalampos hantod karon naagid siya. Gipili ni siya namo kay sa diri nga area sa amo adire walay na maligya og bugas ra gyud. Unya ang bugas ra ba kay kinahanglan gyud nato taga-adlaw mao gyud kaunon sa tao primary kay mga Pilipino ta bugas gyud ang kuan pamahaw panyod to panihapon bugas kaluoy sa Dios nakatabang gud pud mi sa mga miyembro kay sa una ang among pamaagi lain-lain og kuan helper din sa among tindira pero nagud mi isa ka tindira salamat sa Dios kay kasaligan usa po na siya nga asset sa tindahan nga ang imong kaser kasaligan. Ako sa Hinara Iskana, nakapalit ko og piso kumikan sa punan diri sa SSI. Then nakapalit samtang nagbuhi ko og bantres diha sad ko nagkuha og patuka sa kuan sa manok hasta nga siya nabaligya pod. Kasi trabaho sa imong bahay na. Mananagat lang baya, weather lang gyud na. Mga anak ron ang mga minyo naman ang tulo na anay mga kuyog sa kinabuhi pero naa pod sila mga trabaho. Ako monitor karon sa akong kuan nag-eskwela college ang isa niya ang isa grade 6. Man jud na akong kung bahala na lang magkalisod basta makahuman jud sila. Para nga ako natagamtaman dili na nila matagamtaman. Ano man? Kay lisod gid kayo sir mga tog kami usahay boy ka. Wala may bugas no. Naabay ko diri mangutang sir. Kay weather kaya amo panginabuhi sir. Pohon kung sa panahon nga mahawa na kami sa programa, gamay naman lang ang palatason, makaya na. Kay kuan naman lang, duha naman lang sila ang eskwela hunod. Tantera ang kaugmaon sa mga bata, mara jud may ako sir. Balik kita sa atong programang Ikaw ang DSWD kauban sa kabaguhan. Ug karon atong hisgutan ang kasaulugan natong National Indigenous Peoples Month. Ug before that, ato sang ilailahon ang atong additional guest nga si Mr. Julito Tahanlangit Jr., ang atong Project Development Officer 2 ug ang atong IP focal person. So maayong gabi, Sir Julito. Yes, maayong gabi po Sir Kerwin. Maayong gabi sa tanan nato din no nga sa atong programa no sa DSWD. Okay. Sige, ato nang isgutan Sir Julito. Unsa may proclamation or unsa may balaod Tema. ani Ang tema karon. Sige, Kini ato ang naadyo kasaulugan. ko'y gudigo. Sige, go. Due to unfamiliarization. But anyway, ang atong gisaulo karon no, for the 2023 Indigenous Peoples Month celebration. This is in relation to the proclamation or the commemoration, 26th year commemoration of the IPRA law. RA, Republic Act of 8371, which is the IPRA law. So, kanina ni siya yung mga protection about the IP rights, the self-governance, the rights to ancestral domains. Actually, it has 4 bundles of rights, so package niya siya. So, ang iyang team karong tuiga, medyo kuan ni siya, gitagalog ni. Mas maayo kay mas dali po na ito masabtan. Actually, the 26th IPRA commemoration is the pagpayaman ng pamanang kultural at katutubong yaman tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. So basically, no, if you're going to reflect it, pagpayaman ng pamanang kultural, so ang ilahang mga the richness of this culture sa atong mga IP kinamni sila yung mga unique na cultures, no. So daghan ubay-ubay natong maistoryahan later on kung unsa ning mga
kultura nga ilahang kung naamang higayon nga isulti ang ilang mga kultura i-highlights nato sa different tribal affiliations diri sa ato ang makita diri sa Region 7. So, mao na siya. Ato rin siguro ang diretso around Sir Julito. So unsa may mga unique cultural nila or ang ilang pwede mo ma-mention kabahin ani? Actually, ang ato, kung maghisgutag kung kinsay atong mga beneficiary sa program, magsugod ta di adapita, sa Region 7, daghantag mga kalain-laing mga indigenous cultural community. Kung dirita sa Cebu, aduna tay sa Mabajaw, katong giingon ni example ni Ma'am Raquel, aduna tay mga ati sa Naga, naata kung lupad ta padong sa Bohol, doon na tay mga Iskaya tribe which is only found in Bohol, no, in the mountainous areas of Bohol. So naa na sila na spread out sa Duero, sa Candihay, sa Sierra Bulyones, sa Pilar, sa Gindulman, no, na spread out na siya widely diha sa naana sila diha dapita gyud no sa babaw gyud sa bukid niya. Kung ari po ta mudagan sa Negros, napo tay mga tribo or indigenous cultural community nga mga magahat Bukidnon, Ata, example gyapon ni Ma'am Raquel kaniya sa Mabinay. So naa na sila diha. So kung ingon tag reach about their culture, na preserve gyud na nila ilang culture. Actually, the program is not dili ta taliwas no, dili ta nga ni adto ta didto nag-implement tag program nga wag tango na to ilang kultura. Nagpadayon ilahang kultura. For example, ang kaning Badyaw no, kung manganak sila, instead of wala na to sila gi-force kaya nga tong programa man god, we're going to put them in response to the universal healthcare nga dapat gud wala i-eliminate na nato ang kaning mga bata nga simbako ang mga kung maanak manggali madisgrasya kay ato gyud sa health facility. Tinuod. But we are not neglecting their culture nga if katong ilang ipadayon gyapon ilaha, they have their choice, no? So we have to be sensitive in our part. Baguhay lang man sa tanong nga naatay mga nag-training, nag-appeal tag training nga nagbuhatag module karon sa ilaha. Humana natapos na ang paghimo og module. Ongoing pa siya na pay mga series of activities nga sensitibo ta diha dapita in terms of their culture. So dili kita pwede mo destroy sa ilang culture, but we have to respect their culture. So isa lang na sa mga example, sir, kung about sa culture, richness of culture sa ilaha when we talk about health sa mga sama Badyaw na tunga partner beneficiary. Tinuod kay because ang Pantawid concern man niya about diba health niya. Yeah. So we're also concerned nga usa pagpanganak, diba kay it's also a mother and the infant atong concern nato. But also, of course, naman sila kaugalingon sa nga tradition. Diba? Na mga tradition po nga ginasunod kining lain-laing mga IP communities, diba? So, we have to respect, and the program is respectful to that nga. We should be sensitive. Yes. Sa cultural sensitive ta nila. Isa pud kung arita kanang dili gyud ni mawala sa ilaha pud ang kultura kaning kung dunay bisita. Okay. Aduna gyud nay ritual nila nga pagabuhaton sa pag-welcome sa atoa sa mga bisita. So, usa man ang ritual na sample. Sayawan ba ka ana, sir? Yeah, basically mura kung i-relate na to siya sa atoa sa mainstream society, pag-ampuan, hatagan ta nila og pag-ampo no nga sa pamaagi, for example kung arita sa Mabinay sa Ata. Before mag-start ang activity, no, ang ilahang IP leader, panguluhan ni Rostom Bornea diha sa IP Mabinay sa Barangay Kanggohob. Before ta mo enter sa community, before mag-start ang activity, aduna sila'y pag-ampo, ritual, no, very rich in spiritual. Solemn siya kay basically mura lang gid siya nag-ampo, no. Then mo pasigayon din sila og entrance sa ilahang pag-welcome by means of kanang pagsayaw sa ilahang cultural dance. Same sad pud sa kumulabang pud sa Iskaya kaning ato ang mga Iskaya tribe. Naapod na sila cultural nga dance. No, na sila ilahang kaugalingong lingwahe, ang Iskaya nga language. Also the writings. O ang ilahang pagsayaw, nalimot ko sinorintas dili na ko malitok ang ilahang pagsayaw, no. Naana sila sa nina nga ilahang gisulob na clothing sugaton po kanila sa pagsayaw nila nga murag ambak-ambak ba
no. well, Same sad sa Badyaw no. Kasi kung galingon nga dance step. Yeah, So, yeah. Mao sad sa Badyaw nga kaning ang ilang kamot nga nung gaana-ana ga kuan siya. The wave. The wave because that's in reflection or in relation sa mga waves kasi sila mga naaman po sila sa dagat. They are sea gypsies before. So, So, nadyo yung mga meaning. Yeah, Every naagi na siya yung movement, every dance step, nadyo yung mga meaning ana. For example, it could be a wave, or it could be kung baka murag dahon, or hangin ba na siya, or tubig, o sa, depende na sa ilahang, o sa nakapalibot nilang natural environment. resources or environment. so basically naagid sila yung dagan sir no nya. We are the program itself is not destroying but we are advocating to preserve and to continue sa ilahang mga cultural richness of their culture without exploiting, destroying. Ang ato lang yun, we are aiding the program, we are implementing the program, but nevertheless, wala gyud ta manghitlabot sa ilahang kultura. But in fact, ato gina sila ang collective of information para naa sa tay reflection sa atong mga kaugalingon as implementer to be more culturally sensitive. Dili ka nang matuta na tabang tapos Hilabot. nang hilabot dahil na ta, nga nawala ng ilahang pagka-indigenous people. Kuan lang, clue, no? Like before, sa kataas sa pag-implementar sa programa, dili sa atong region, ha? Kumuadto ta sa northern part sa Luzon, sa Batanes. No, the Ibatans are not part of the program. They are not accepting the program. But now sa set 12, naa na sila. Waiting na lang ta nga mapasulod na gid sila officially. But ang mga iba na Ibatan, part na gid sila sa program soon, no. So naa na gid na sila. So they are now accepting and welcoming the program. Yeah, so nakita nila ang positive side of the program. impact. Yeah, and the impact of the program. So, but mostly ang atong mga IPs diri sa Region 7, Sir Julito, appeal na ba sa 4-piece no? Yes. So. Appeal na ka. So Appeal nato na, sir. na natabangan na nato sila. Yes, sir. Nag-graduate. Oh yes, natong mga dagang success stories na pud ani nga mga nang graduate Yes. na sa college na yung mga anak. Yes, Cum kung laude. moingon ta, kung moingon gyud tag in part of the education side. To be fair, dili na gyud basta-basta, no. For example, the most kanimang mga IPs, no, they are the most exploited, vulnerable sector, pinakaubos gyud sa na sector. And then aside from that, ang kani kung mo tan-aw sa sama Badyaw, no, makita nato ang ilahagon ang atong first na to nga impression or atong first nga pag-define nato sila is ay mga beggars man na sa dalan. Kaya they are mendicating. Mo man na to makita. To be fair and to be kanang kuan lang no kung unsay ato makita sa gawas, but wala na nila nakit-ipod ang effect sa program, the direct effect of the program. We are aiding for their education. Ang gamay nga ayuda nga madawat nila through the cash grants is nakatabang sa ilang pagpaeskwela ug pag-ag nila sa mga bata nga moadto gyud sa eskwelahan. Now they are very part and they are very very welcome sa schools. Now ang atong mga produkto ana doon na nagyud tay, although ato ang program is until high school naman siya. Senior high. Yeah, senior high. High school to senior high. But ang pangitaan man gyapon natong paagi nga moabot siya tertiary. No, wala gyud nato kay naa man sa tay mga aid for educational system. And we have also the referral systems. So natay example no nga before si Tommy Daumani, successful siya nga sponsor siya sa ato siyang gi-lobby sa private na institution, then nakahuman siya pag-eskwela na social worker. Wow. And then fortunately he passed the exam. Now he is a registered social worker, and now pagyud he's currently working with the department. And then lastly lang that was September I think na putay board exam for the registered for the social worker. Doon na po'y bago, no, si Michelle Garzon. Nakapasar po na siya og social work and then he's now registered. But we are inviting her to come to our office to apply. Yes, okay. Yeah, no? So, Kay so na employment. yeah, seldom for them to catch up. And then in fairness po sa mga bata nila, majority of our Pantawid beneficiaries are now attending school. Low lang college yun ang na. ilahang non-compliant being in school. No, in fairness, dili good in ana kakuan sa una. So, makita na to ang impact not directly but gradually siya. Hinay-hinay makabot ra gyud nato
siguro 10 years to 20 years from now na natay fruits of labor. So dili na kayo na to na makita ang naa sa kadalanan kay kanang nauban pus na kadalanan dili man pud na sa gato. Explain mo muna before pag yun ni Ma'am Raquel nung seasonal po na uban. Yeah, bare months. Ang hisgutan no kana ba Yeah. kay makayo ng mga tawo nga kina mga sama badyo naaday na sa sila sa kadalanan no. So kira sila kinsa man na silang mga naa sa kadalanan di ay. In fairness again sa atong program, dili gid sila in part sa atong program, no. So they are coming from the Mindanao part. So spread out man gyud na sila not only for Region 7, also in Metro Manila. Nana na sila dito during seasonal period, especially bare months. No kay mura bag na mao na ilahang nakita ba no. But nevertheless pod sa atoa sa DSWD, we're doing our part for the intervention side. No, if they come, we'll give them aid. No, naningkamot ta, nag-coordinate ta, and hopefully ma-functional na po to atong inter-agency task force for Sama Badyaw kay doon ang putay comprehensive program for Sama Badyaw task force kana gyud specifically po sa under sa atong social technology unit. So ato nang ginahinay ta karon but ang katumanggod ang ato ang civil wedding mapatoy na una no kay gi-impart nito siya sa ato ang Indigenous Peoples Month celebration. After this daghan na pud tag tukion kay dili man ta muhunong kay mao man gini magtuyok ra man gyud ato. Wala na kung wala na inana nga mga sitwasyon wala na pud tay trabahoon. But basically that's part of the cycle man gyud no. So dili man gyud nato ma-eliminate but ma-reduce na to ang inaana nga mga incidents. Okay. Na-mention naman to nimo ang civil wedding na atong gipahigayon, sir. So, in celebration sa National Indigenous Peoples Month, unsa man di ay ni ato ang mga gipangbuhat nga activities sa DSWD? Yeah. Ubay-ubay na. Ubay-ubay na tag na before pag-launch sa Indigenous Peoples Month celebration, doon na tayo mga nga gipangbuhat no nga pre-activities. Like for example, doon na tayo mga IP consultation which is naa diha ato mga IP leaders. So naghatag ta sila kung unsa ato mga accomplishments. At the same time sila pod naghatag pod sila og mga accomplishments of by their own. And naapod sila yung mga dili man gyud ni mawagtang nung kanang mga issues and concerns. So basically maugyon na lang ilang mga air out. But one of those is moingon sila nga tuang ang ila daw mga wala sila tarong kamitingan so they need to repair their tribal halls. So na wala pa silang pangutana natubag na ni Ma'am Raquel ganiha kay doon natay gifundingan through ASSI nga katong repair sa ilahang community project sa ilahang tribal hall. Unya doon na pud tay kani isa ni sa ato ang mga lakang no kay doon na tay mga information dissemination nga to tell the public that we are also celebrating Indigenous Peoples Month sa October kay usually wala man kay naibalo no kay ang naibawan nila I think mga sa Women's Month. March. July, Nutrition Month. May ana ilang naibawan. So Children's Month next month, November. So wala kayo ni siya ma-advocate but we are ato wala continuous gyud no ever since nga atong program na nagsige gyud tag paningkamot in partnership with sa atong SMU nga magsige gyud tag padayon og advocate nga naa gyud celebration tagabuan in proclamation sa under sa EO 1996 I forgot. So naa na siya proclamation, presidential proclamation. So naasad tay gitawag na to na kato isa to sa atong na package no nga naa tay civil wedding, no? Malampuson man gyud to siya. No? So Pila to ka kuan, pila to ka couple. actually daghan gyud unta ni sila but unfortunately nagkaanam og kagamay na nalantay 18 kay because naay mga problema in terms of documents. But we are doing our best next year hopefully nga naka shortlist na po to sila. Naka-inline nga dili lang to ang primero. Doon na patay sunod nga puhon nga umaabot. Yeah. So civil mass wedding ni. Yes, kanang before ato makita ang daghan mainstream man but karon specific and objective kayo kay kanig yung mga Sama Badyaw. Gihatagan ganito sila higayon kay before man god ang ilang solemnizing officer is dili man gud siya authorized under the PSA. So ato siya siyang gipangitaag paagi nga ma-authorize siya. We are also working with that. At the same time, so ang katong na solemnize niya before wala pa siya authorization is
ang legality niya dito lang sa ilang kultura. No, but we are not destroying the culture. Ato gyapon to kinaman nila sa stages of sa ilahang pamaagi sa ilang pagkasal. So nahitabo na ilang kasal sa ilahang pamaagi sa ilang kultura, sa ilang tradisyon. Ato lang gipahigwayan og civil para aduna pud sila'y papel nga dokumento nga gikuptan, no. Okay. Aside from that, dili lang kay ang ilahang marriage certificate, but prior ato magud sa ilang gilabi gikuha na to sila sinumar, taas kay process, no, abi na mong sayon lang na siya, moagi pa nag pre-marriage counseling dito gyud mismo sa ilang lugar, ha, dili atong gi hatag gihangyo ang taga LCR, ang Cebu City government nga ato na lang sa ilahang community mismo. So dito na ipagayon ang ilahang pre-marriage counseling, no, sa kaubanan nila ni Ma'am Jennifer Abastillas, ni Angie Pagubasan, ng atong mga partners nga dito tanan may tabo para dili pud maglisod na. So nagkuha birth certificate, na registered na sila sa PhilSys. So daghan ang package, no, dili kay isa lang ka impact, but niagi sila og underlying activities before ta naabot sa the day nga the wedding itself nga successful pod. Then After this in partnership with the Cebu City government. right? yeah, local Cebu City government, no. So ato na itong partners and different private institutions sa Nano Nagle, Presentation Sisters, and then sa other departments sa Cebu City local government nya gihatagan sa tagnindot nga venue, no, gitugutan ta, so nindot ato nya na, so, hopefully nga mapagawas na to ang kuan pud ana package, no, nga natay makakuha tag mga reports from the social marketing kay inyo man tong gi-package pod para nindot pod ang paglantaw ba haruhay og limpyo. Okay. So sa pa, mo tong last. Ang ato pong IP graduation. Oh. Yeah. O sa mga graduation sa mga IP. Sa Negros man po ito nahitabo. Wow. Successful po indeed, no? So kato ni siya sa mga atong mga beneficiaries po na IP, in fairness to them, mga makabarog na sila sa ilang kagalingon kay nakabot na nila ang level 3 of well-being. So you mean Self-sufficient na sila. nag-graduate sila sa programa Sa programa, Fortis. yes. Pero kini mga IPs ra. IP sa mao na ang atong mga code na butang sa dihado ang uban kunuhay, no, na atong mga beneficiaries dili sila ngay mahadlo kay mismo ang mga IP gay, no, mga indigenous people gi-accept gyud nila nga they can stand by their own, no, puling masabtan po na, no, kay luna man po na sa umaabot na to ang mga bag-ong beneficiaries, no. Atong tanaw na to atong mga beneficiaries mismo sa IP, malipayon sila nga na-celebrate pod nila ang ilahang graduation nga mubarog sa entablado, nga mapakita nga makabarog dili lang sa entablado but makabarog na sila sa ilang gugalingon pamaagi sa programa. Dako kay silang pasalamat sa programa nga napoy mga aside na siya flow, no, nga na highlight pod ang ilang kultura, no, again ipakita pod sila. Thank you, Sir Jelito. So, kanang mga activities, palihog lang kong tanaw sa ang Facebook fan page kay i-post na mo ang mga photos ni ini. Okay, so para makita mo sa itong mga nahitabo o sa mga kinsang kining mga gwapo-gwapa nato na mga IPs nga ni pahigayon og kasal o katong nirampa sa ilahang 4-piece graduation. Yes. Grabe, ka-passionate sa to ang mga guests karon, no? And thank you kaayo Ma'am Raquel, Sir Julito sa pagpasabot na mo sa ning ESSI o kaning atong celebration sa National Indigenous Peoples Month. So, aging panghinapos mangayo mininyo og parting message para sa to mga televiewers. Magsugod ta ni Ma'am Raquel. Yes. So, ang ako yung unang panugon, especially sa mga beneficiary nato, sa indigenous people, sa homeless youth family, sa atong family in special protection, farmers and fisher folks. So, kung atong tan-awon, usa na kining oportunidad nga nakadawat tag ESSI. So nanghinaot ko nga tarongon siya pagdala sa grupo ug ilang tan-awon nga usa siya ka behikulo nga maabot gyud ang level 3 of well-being, self-sufficiency, na kana bang kato mulib sila nga ang katong amount is a revolving fund
pahulam nga walay interest. So gamito nila pag-implementar sa permiro nilang proyekto nga gisubmit nya ikasunod sila nay magbuhat na sad sila og kanang identify another project nga sa kadaghang problema sa komunidad pwede kato nga amount muna silang gamiton so magtuyok-tuyok ang kwarta mabalik magamit mabalik nya along the way makaginan siya sila so para kanila nga kana bang mag-implementar ng hinaot ako nga ingon ana atong mindset para gid sa kalambuan ug sa nato nga mga kuano atong mga katawhan ang atong mga IPs ato silang mga igsuon nga Pilipino so pareha nato naasad sila'y right nga magpakabuhi journey with life diri sa Pilipinas or hopefully if they have a chance to go abroad ang ako lang nga kana bang IP sila, yes, pero Pilipino sila. So, double pagali ilang ko, citizenship kay IP o Pilipino, kita Pilipino lang. But, ang ato nga, kada bang, dili na to sila tanawon kay, naaman tayo mga preconceived notion nila niya. Kung imo gyud silang taga-agtsansa nga magpakita sa ilang kultura, kanang, for example, kanang sa Badyaw nga manguan, dili na pakilimos para nila, part of their trabaho. So, kung ato lang ibutang atong kaugalingon sa ilang mindset, then we can understand nga pareha nato naasad sila'y right magpakabuhi og tarong diri sa atong nasod. Sa ato parting message lang, but before sa parting message pwede ta mo request ta sir no shout out ba. Let's go, sige. Sige. Ito shout out ko sa katong mga taga DPWH kay ever since nag-start og gatag og information dissemination akong partner man kung sige sulti nga uy i-air out pod media shout out pod nami diri sa mga opisina sa DPWH diya sa Davids by MC Cuenco naminaw gid na sila permi sa to muskubi nagsubaybay sila ba sa nagtabang po nato sila advocate sa programa no kay ato mong gining i-share ang information dili lang kay sa tuwa lang but sa within our household no manindot man pod nga magsugod sa tuwa Partners sila nato. yeah partner po nato sila sa implementation sa program no So, ang naghatag og DPWH trabaho. naghatag trabahong lansangan I think before Yes. pa until now we are coordinating with them and then sa akong bata si CJ Shout out. hapit na mag-birthday November 5 Advance, happy birthday! yeah sa November 5 po So shout out Yeah. sa tanang nananaw nato no karong gabi una nga kuan advance Merry Christmas. yeah. Yes, October na. Yes. Pero magkalag-kalag pa. Yes, pero after sa kalag-kalag sa Pasko na magina ang feeling. And then ang akong parting message lang sa ato ang sa tibuok katawhan no especially the viewers right now padayon ta nga mag-advocate sa ato ang mga indigenous peoples again they are the most exploited vulnerable sectors of the society so ato gid silang hatagan og pagtagad hatagan nato og serbisyo programa nga sensitibo alang sa ilaha no kay do nagpud sila katuhod nga mabuhi isip usa ka Pilipino og isip indigenous lumad no mao ni atong sinauna nga mga tao diri sa before ta nga naa diri sa to so hatagan nato sila sa igong programa sakto tong gingon ni Ma'am Raquel nga at muduyog ta sa ilaha pud sa ilahang pamaagi sa ilang kultura no dili nato i-exploit but pareha ra gud na nato kung adto tag mga laing lugar mohatag ta og sensitibo nga pamaagi nga mo observe ta dili ta mo diretso og dasmag ba no so ato gyud atang hatagag dakong respetar sa ila so kana lang niya ang pasalamat ta of course no sa ato ang hatagan mi higayon sa SMU nga nagpadayon mi og advocate sa Indigenous Peoples Month celebration and of course dili na to kalimtan no kay kanitanan nga among gipang mga tanan lakang moagi man gyud ni through dako na mo pasalamat in behalf sa atong regional director si Ma'am Charlene S. Lucero and of course ang among division chief sa Pantawid Pamilya Pilipino Program si Ma'am Jaya L. Saison nga sige guide na mo no sige agni naghatag yung naggiya na mo nga unsay mga pamaagi in fact ang kaniyang input nga theory of change ako sa ginang gitala dito sa Manila kay isa sa highlight ako lang idungag kadiyot lang ni Sir Kerwin ha ako yung i-highlight ni dito ang katong implementation na to sa SSI sa Bohol nga kato ang baka pagpamuhi og katol nag-start sa ilaha sa mga beneficiaries ang next nga cycle is ila nang impart sa ubang beneficiaries nga dili part sa program no kay community man gyud ni organized naman ni sila as a group so ilang gihatag sa ilahang ubang Basta kay mga Iskaya indigenous tribe. people nga Iskaya tribe membro sa ilaha nga
mahatagan po sila gigayon, no? But maningkamot gihapon ta nga mapasulod sila sa programa kung kinahanglan gid sila nga mapasulod sa programa. So kana lang padayon na to ang advokasya sa ato ang mga indigenous people because they are part of our society. Salamat og kana lang Sir Kerwin. Okay, so daghan kayong salamat Ma'am Raquel, Sir Julito, ug para sa inyo ang mga nagtan-aw sa mo ang programa tonight. Daghan kayong salamat. To know more about our programs and services, kindly visit our official Facebook page, ang DSWD Region 7, o sa among Instagram o Twitter page, that's at DSWDFO7. Magkita po ta ugma sa replay ani nga episode alas 11 sa buntag hantod alas 12 sa hapon. Thanks, Oj. So sa ngalan sa ato ang Regional Director Shalane Marie Lucero ug mga kauban sa buhat, gapasalamat mi sa inyong pagtanaw o kanunay nga pagsuporta sa DSWD. So sa sunod na pud nga bulan atangi ang atong final episode sa Season 8 sa atong programang Ikaw ang DSWD, Kauban sa Kabaguhan. Maayong gabi. DSWD